Sa video na ito ay isi-share ko sa inyo ang nag-iisa kong sekreto para mag-worry ang isang lalaki na mawala ka sa kanyang buhay. In a way na whenever nawala ka is that parang hindi kompleto or talagang hindi kompleto yung kanyang buhay. Para bagang isa kang piece or pieces ng sa isang puzzle na kung saan kapag wala yung isang piece na yun or yung mga pieces na yun is that hindi pwedeng makompleto ang isang puzzle. So, kung gusto mong malaman, at I promise you, i-share ko sa video na ito, then make sure na mag-subscribe sa mga baguhan and pakishare na din itong video na to para marami pa tayong matulungan, and don't forget to hit the likes and comment down below. Okay? Don't forget na makipag-engage sa video na ito. But anyway, let's go na. So ano ba itong nag-iisang sekreto ko na ito? Sasabihin ko na po, provide something sa kanya that can able to give value sa kanyang buhay. Kasi kapag kaya mong maibigay ang isang bagay or mga bagay sa kanya na kung saan nagbibigay ng value or merong naidadagdag na maganda sa kanyang buhay, tapos kapag nawala yun, of course hindi siya makukompleto. Magwo-worry yan at ayaw kanyang mawala sa kanyang buhay dahil kung ano yung mahalaga sa iyo, kaibigan, of course, papahalagahan mo rin. So ano ba yung mga maaari mong i-provide sa kanya na magbibigay ng value sa kanyang buhay? Sex ba? Kapag ba palagi kang nakipag-sex sa kanya? Of course, isa yun, pero sa totoo lang, maliliit lang na portion or bagay ang mga yun, mga kaibigan. Kasi kapag sex, yung kaya mo lang na i-provide sa kanya, sa tingin mo magpo-provide or magbibigay ng value sa kanyang buhay, trust me, madali lang makahanap ng ka-sex sa panahon na ito. Kung meron kang pera, kung madiskarte ka, kung alam mo yung ginagawa mo, sex is just around the corner. Sa totoo lang. So, I cannot say na yun yung kayang mag-provide sa kanya because that's easy to find. Especially kung madiskarte ang isang lalaki. Okay, so ano ba? Yung bang kapag pinagluluto mo siya, kapag inaalagaan mo siya, naglalaba ka para sa kanya, trust me, if that person have money, pwede siyang mag-hire ng isang nanny or, kasambahay. Kayang i-provide yun ng kanyang kasambahay. So, that's not enough sa totoo lang. Hindi ko po sinasabing masama yung mga bagay na yon, pero maliliit lang po sa totoo lang. Okay? So, ano ba talaga itong mga bagay nito na kayang mag-provide sa kanya ng something na value or halaga sa kanyang buhay? Okay? So, once again, before ko sabihin yon kung ano yung mga tips ko para mai-provide mo yon, let me share with you kung ano ang door na dapat mabuksan mo in order para maibigay mo kung ano man yung value na ibigay mo sa kanya. Pinaka-door natin dito para makapag-add ka ng value sa kanyang buhay is that attraction. What? Teka lang, paano connected ang attraction? Kasi once na na-attract mo ang isang tao, it means madali lang sa'yo na mapasunod siya sa mga bagay na gusto mo or gusto mong mangyari or gusto mong makita sa kanya. Attraction po, hindi po ibig sabihin kapag palagi mong kasama is that na-attract siya sa'yo. Pag palagi kang kausap is that na-attract siya sa'yo, no? Sometimes, yun yung mga basic na signs pero hindi po talaga yun. Attraction, it means whenever nakasama ka, whenever na nakikita ka, yun yung parang nabibigay ng buhay sa kanya. Palagi siyang na-attract sa'yo. Yung mata niya is na-attract sa'yo. So, paano mo ba ma-attract ang isang lalaki in order para maibigay mo yung value or makapag-provide ka ng value sa kanya? Of course, attraction is not chasing someone. You'll never attract a person na hahabulin mo or hinahabol mo. So, ang isang tao na-attract po sa mga bagay na nakikita nila or na-provide din ng isang tao sa kanila na kung saan magbibigay ng value sa kanilang buhay. So, make sure na magiging attractive ka po, kaibigan. Hindi lang po physically but also emotionally and spiritually.
maging attractive ka, kaibigan. Kumbaga, whenever nakasama ka niya, is that mararamdaman niya yung peace of mind, mararamdaman niya yung something sa'yo, meron siyang nakikita sa'yo na napaka-unique, meron siyang, eye-catcher ka talaga sa kanya. And yun yung mga nag-o-open ng doors para ma-deposit mo or ma-provide mo sa kanya kung ano man yung gusto mong i-provide na magbibigay ng value sa kanya in order para kapag yung value na yon ay umalis, kumbaga ikaw ay umalis, hindi na niya kaya kasi ikaw yung bumuo sa kanyang buhay. So, after mo siya na na-attract, ang next na gagawin mo is that to provide something sa kanya na magbibigay ng value sa kanya. Okay? Naulit-ulit ko na itong sinabi. So, paano mo ka ba magbibigay or magpo-provide ng something sa kanya? Because not everyone is that kailangan ng support, ng trust, So, number 1 na tips ko, at ito ang pinaka-the best na tips ko sa inyo, is that alamin mo kung ano yung kulang sa kanya. Kung ano yung kailangan niya. Ito ang problema sa karamihan sa mga tao na wala silang ability to analyze and to think about their situation. Kasi hindi mo po pwedeng mabigyan ng value ang isang lalaki kapag meron na siya at yun yung binibigay mo pa sa kanya. Like for example, kung meron na siyang pera, kaibigan, tapos yun yung ibibigay mo sa kanya, hindi niya makikita yung value ng pera na may ibigay mo sa kanya kasi meron na po sa kanya yun. So, kung pilitin mo na ibigay ang pera, trust me, meron na siyang ganun. So, hindi mo po ma-occupy yung piece ng puzzle. Kumbaga, meron nang nakalagay eh. Kaya pag-isipan mo ng mabuti, ano ba ang kulang sa partner ko? You cannot give support sa kanya. Hindi ko sinasabing hindi mo siya i-support, but hindi niya makikita yung value ng sobra-sobra mong support sa kanya kapag lumaki siya sa family na marunong magsuportahan. Yung sinusupport mo ng mga kaibigan niya or ng family niya, ng mga kapatid niya, ng parents niya. Hindi po masama yun, gawin mo. Pero huwag kang mag-focus doon. Kasi kapag ginawa mo yun, parang normal lang sa kanya. Okay? Kaya umupo ka muna, mag-isip, i-analyze mo yung situation mo. Ano ba yung missing or kailangan ng boyfriend or ng asawa ko, ng girlfriend ko, na kaya kong mai-provide iyon sa kanya. Kapag siya yung taon na walang masyadong naniniwala sa kanya, palaging nagda-doubt ang mga tao, even ang kanyang family, sa kanyang kakayahan, then yun yung i-provide mo sa kanya. Magtiwala ka sa kanyang kakayahan. I-support mo siya sa kanyang kakayahan. I-support mo siya sa kanyang dreams, sa kanyang gagawin. In that way, nakapag-provide ka ng something na value sa kanya, na kung wala yung support mo, kapag nag-pull away ka, hindi yan mabubuhay kasi ikaw yung nagbigay ng definition sa kanyang buhay. Or kapag walang peace sa kanyang tahanan, sa kanyang trabaho, at yun yung nakita mo, i-provide mo yun sa kanya. Kasi kapag ikaw lang yung kanyang peace of mind, kumbaga, pag uwi niya or kapag kasama ka, meron siyang comfort, nararamdaman niya yung comfort, nararamdaman niya yung katahimikan, then ikaw yung kanyang hanap-hanapin kasi yun yung value na naibigay mo sa kanya. Or kapag kulang siya ng mental, analysis, or about kapag magbi-business siya, tapos yun yung nakita mo sa kanya, like, nahirapan siya sa management ng cash flows or money, yun yung provide mo sa kanya, you will see, nag-provide ka lang ng value sa kanyang buhay. And kapag ikaw yung mawala, trust me, magwo-worry yan, mahihirapan yan. Yun yung number 1 at yun yung maibibigay ko sa inyo if you want na magkaroon ng value sa kanyang buhay and magwo-worry yan kapag mawala ka. Think of something or analyze your partner. You should have the ability to analyze him kung ano yung missing sa kanya. Then provide it and you will see. Okay? So that's it. I hope na meron kayong natutunan. Maraming salamat and God bless.